Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Cheese Escudero na isagawa na sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng mga usapin kaugnay ng salitang forthwith o agad na paglilitis na makikita sa saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment process sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimula ng formal na aksyon para sa impeachment process. Ngunit hindi ito nagawa dahil ipinasaan niya sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment ilang oras na lang bago mag-adjourn ng Kongreso. Paliwanag ng Presidential Sister, kung magpapatawag naman ng special session ay dapat dahil ito ay urgent matter na sa palagay ng Senadora ay hindi. Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat na isagawa ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Sumulat pa siya kay Escudero upang bigyang diin ito. Bukod dito, marami rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang paglilitis kung saan isang petisyon pa ang inihain sa Korte Suprema para rito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos sa dapat ipairal ang separation of powers sa 3 sangay ng gobyerno kaugnay ng impeachment process. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Naglabas din ng inisyal na pahayag ang Supreme Court kaugnay ng impeachment trial. But under the 1987 Constitution, it is a constitution gives the Supreme Court the power to determine if there is any grave abuse of discretion on any branch of the government. Tiniyak naman ni Solicitor General Menardo Guevara na handa ang kanilang tanggapan sakaling i-endorso sa kanila ang pagsagot sa naturang petisyon. Inaasang magbibigay ng reaksyon dito si Escudero sa press conference na nakatakda ngayong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.